Alright, so welcome back to my channel, my Mr. Vice. Alright, so yun nga mga kababayan, mag-usapan natin about nga dito sa issue nga dito sa mga bagong balita ngayon, no? Bukod nga dito sa nagkasagutan si Marcoleta, no? Si Senator Marcoleta at si Senator Tito Soto, no? Ang hirap, no? Isipin mo, mga kababayan, kung titignan yung sitwasyon, ang labanan ng dalawa, diba? Attorney versus school bukol. Diba? Ang hirap mo talaga kasi yung ginagawa nila, yung ginagawa nito mga to, halatang halata. Masyado kayong halata. Obvious na kayo lahat. No, ito, bago nga natin panoorin muna natin ito nangyari nga dito sa Senate. Diba? Ito. Ito yung unang ni Senator Marcoleta. Sana, nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya mag-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because you had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng Ngayon pakinggan yung may sinabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Ibig sabihin, yung ginawa nila pag-iimbestiga, mawala na ba ng saysay yun? Ibig sabihin, pagka nagbago ng Senate President, di ba? Yung pinaghirapan nilang investigasyon o ginawa nilang batas, mawawala na rin yun? Tuloy. visa, yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. So sa sobrang pagkakainitan, di ba? Mga kababayan, ayun nga, humingi na ng suspension. Session suspended. Hindi, tignan nyo naman kasi, di ba, nasa na ng custody ng Senate, bakit inilipat pa sa ibang lugar? Di ba? I think nilipat yata sa Pasay. Yun ang mahirap dito. Kasi, hindi ho natin masabi, baka mamaya biglang patahimikin yung tao. Eh di wala na to, tapos na. Eh kung busalan yun. Di ba? Kasi, pagka wala ho sa Senate, nasa ibang yan, pwede ho yung kumbaga kontrolin pa ng iba. Di ba? Pwedeng mangyari yan. Pakialaman eh. Di ba? Or takutin, pwedeng ganun, pwedeng di ba? Masaktan, wag naman sana, di ba? Kasi hindi ko natin masasabi. Kasi sa Senado po kasi, di ba, hindi naman hulang, di ba, hindi ho sila, kumbaga hindi sila lahat magkakaalyado. At least, kagaya na nangyari kay Colonel Guijardo, di ba? Nakita sa video na, di ba, yung sa kinakausap sa loob ng gusto siyang kausapin sa loob ng house, di ba? Ng kongreso. Na booking. Dito, ganun din pwede mangyari. Pero doon sa loob ng presinto or sa kung saan man dinala, hindi mo siya mamomonitor na maayos. Mali.
Yun yung bagay na yun eh. Kaya nga, naglolokohan eh. O, panoorin pa natin isang video. Ito yung nagkasagutan sila. September, hindi na ako yung ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako ikaw na kinusulta ka ba, yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko pa ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung kasama yung hindi na yung contempt ang binabutan ng issue. Dito kasi gusto natin dito. Ngayon, hindi na siya, umayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, so immediately after the hearing, September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo, September 8. In the Senate, hindi sa PNP. Kasi nangyari ho dito, request, di ba? Request ng speaker. Nakakagulat to mga kababayan, no? Para mas mataas pa sa kanya si Speaker Romualdez. Sabi nga sa inyo, presidente na ng Pilipinas yun. Hindi naman speaker yun. Ha? Sinusunod niya parang ano, di ba? Ang dating boss niya. Nag-request. Nasa custody na yan ng Senado. Bakit kailangan mo pa ilipat sa PNP? Kung may biglang mangyari dyan. Di ba? Witness yan eh. Lalabas siya witness, tsaka naglalabas ng, di ba, ng totoong nangyari. Di ba, sa flood control. Matuloy. Pero kinusulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun, bro. Kinusulta ka, chairman. Yun nga yung first na one. Oo, hindi nga. Ang kinusulta lang si speaker. Dapat ang kinusulta ko. Ako. Walang kinusulta. Nag-request nga si speaker. Alam niyo mga kababayan, sa 24 years ba? Ewan ko, basta 2 dekada na siya eh. Oo, mga ganun, 24 years. Etong si Soto. Wala naman tayong na ganun, nakita maganda eh. May nakita mo ba tayo maganda? Di ba? Katagal niya. Sa tagal niya. Sa Itbulaga. Hindi, joke lang. Sa Senado. Ano ba magandang naidulot sa ating mga kababayan? Ano ba magandang nangyari? Di ba? Kasi nakikita natin dito mga kababayan eh. Putulin ko na itong video masyadong mahaba yan. Diba nakikita natin dito mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, same pa rin eh, same scenario eh. Yun pa rin at yun ang nangyayari. Nagigets nyo? Diba? Simula noon, ganun pa din. Pabalik-balik lang ho sila dyan sa Senado. Minsan, nangarap pa silang gusto nila masungkit yung mas mataas sa pwesto. Presidente tsaka Vice President. Hindi naman sila nagwagi. Nakuha nyo? Di ba? Kung ikaw bilang senador, wala naman nangyari noon hanggang ngayon. Di ba? Hindi mo na yung corruption. Doon ka nga magugulat eh. Biglang pinalitan sa Di ba? Senate Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Ang dami pang pwede expose ni Marcoleta. Diba? Marami nag-aantay ng mga kababayan natin. Hindi lang yung usapin sa flood control. Hindi lang yung usapin dyan na korupsyon. Diba? Na galit na ngayon ng taong bayan. Hindi lang yan. Diba? Nandiyan pa yung mga usapin sa mga ibang bagay. Lalo na sa mga oligarko. Usapin sa kuryente, tubig. Diba? Napansin nyo? Pati kuryente nilalaro tayo. May pagbaba daw. Diba? May refund daw, wala namang hindi naman naramdaman. Mas naramdaman pa natin yung pagtaas galing 11 pesos, biglang nag 13 pesos per kilowatt hour. Ganon din sa tubig, na bigla-bigla na nagtataas. Yung tubig, hindi naman natin binibili yan. Nak ng baka.
Kasi pinapalusutan na ho tayo. Ang nangyayari ho kasi mga kababayan ganito. Politiko, oligarko, diba? Halos magkakaano yan sila. Kaya nga ng panahon ni Pangulong Duterte, ni PRRD, ni Tatay Digong, kung mapapansin ninyo mga kababayan, diba? Hindi lahat ng malalaking oligarko nakakalapit basta-basta sa kanya. Okay, pinasara niya nga yung pinakamalaking istasyon, di ba? Kaya nga galit na galit yung mga kakampwet. Yun yung senaryo. Ngayon, mas lumala po ngayon yung sitwasyon. Nung si Marcos Jr. ang umupo. Mas malala. Totoo yan. Nakita niyo, napansin niyo yung nangyari? Di ba? Yung paglobo ng gasolina, paglobo ng mga, di ba, bayarin, paglobo ng, di ba, ng bilihin. Diba, kung titignan yung sitwasyon mga kababayan, ang hirap, di ba? Yung korupsyon, sobrang lala. Sobrang lala. Nakakaawa na ho tayo pare-pareho. Although sa mga talagang may pera at mayayaman, hindi ho nila yan mararamdaman. Di ba? Pero nakakahiya na ho tayo. Tingnan nyo. Oh. Di ba? Kita nyo yan mga kababayan? Sabi nyo, yung pera nakalatag sa ano. Tapos yung mga matatanda, yung mga, di ba, yung mga kababayan natin, katulad natin, di ba, naghahanap buhay. Nagbabayad tayo ng tax. Sila naman naghahanap buhay para mabuhay. Di ba, yung binibili rin nila, may tax naman din yan. Pero itong mga putang inan to mga to, ninanakaw lang yung tax. Ang kakapal ng mga muka. Ang nagarapalan na ngayon, mga kababayan. Andakin nyo ha, garapalan na, nakakahiya. Kita niyan. Tapos puro tayo batas. Putang ina. Wala naman nung nakukulong sa pagdating sa ganyan. Bakit ngayon? Di ba pilit yung pinagtatakpan yung mga ganyang senaryo na hindi pwede ganito. Hindi pwede imbestigahan si si speaker. Di ba? May mga tumututol na ay, hindi. Yung mga congressman, di ba sabi, ay, si speaker, pa rin kami, matatag pa rin kami sa kongreso. Ulul. Matatag kayo kasi meron kayo natatanggap. Huwag na tayo maglokohan kasi lumalabas sa ulat lahat ng issue, di ba, lumabas na nga ho yan eh. Kaya sila nagsisipirma doon sa sa impeachment di ba? Alam na ho natin yan. Garapalan ho yung korupsyon. Kahit ako sasabihin ko sa inyo mga kababayan. Lahat ho na nakadikit dyan, nakikinabang. Diba? Ultimo vlogger, nakikinabang dyan. Diba? Hindi na tayo magme-mention pero ang daming binabayaran na vlogger ngayon para sirain si VP Sara Duterte at sirain ang mga Duterte. Totoo yan. Wala akong halong kaplastikan yan. Dahil kaya kong maglabas ng ebidensya galing sa akin. Diba? Huwag niyo akong hamunin dahil kaya kong maglabas. Meron pa akong alas. Alas, yung sa Baraha, alas. Naka-queen. Diba? Yun yung mga kababayan Kasi nakakaya na ho tayo. Ito, panoorin ho natin itong balita. Ayan. Sa balita ho galing to hindi ho natin reactionan lang natin. Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na huwag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Mantakin niyo yun, ayaw na ituloy, di ba? Di ba sa mga nakaraang video natin, sinabi natin, di ba? May mga taong investor na gustong magnegosyo sa Pilipinas, nagdalawang isip na. Totoo yun, kasi may nakakakwentuhan ako mga nagtatrabaho sa real estate, yung mga investor nila, ayaw na. Kaya ang hina ng pasok sa kanila. Diba? Ang nangyayari ngayon, natatakot yung mga investor na biruin nyo, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, tapos magbabayad ka ng tax, magninegosyo ka. Saka wala akong nagninegosyo ng palugi.
'Di ba? Tapos anong nangyari ng mga nakaraan, panay travel. Panay travel, 'di ba? Travel ni Marcos. Tapos si BP Inday, hanapin din nila, nagte-travel daw. 'Di ba? Hello, kamusta ka naman kayo, 'di ba? Sitahin nyo, 'di ba? Si BP Inday, kung ginagamit niya, ang ginagamit niya pera ng bayan. Hindi naman pera ng bayan ang ginagamit ni BP Inday, ang ginagamit niya sarili niyang pera. Kasi nakikita natin yung sitwasyon ngayon. Ang problema doon sa flood control, ang pinito lang binubuhay sa Duterte. Mamaya pag-usapan natin yan, pero tapusin muna natin to. Yan. English translation ng isang post ni Lee sa social media. Grabe, sinabi nakakaya niya kayo. nang masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Han South Korean news outlet ang nagsabi. So hindi sila maglalabas ng basta-basta kasi alam niyo naman may maano ang Korea, di ba? Maano pagdating sa mga fake news. Yung bansa nila. Maano sa fake news yung mga yan. Tuloy. Suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang See? nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng 300 tulay sa Pilipinas. Sabi pa sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero sa inilabas sa pahayag Ito. Kakaya, no? Tapos i-deny pa, di ba? Huwag niyo nang i-deny. Umayaw na nga sila kasi, di ba? Ang nakikita, di ba? Korupsyon. Kasi meron din ho tayo nakausap. Hindi ho ito bulahan. Nakakwentuhan natin. May kinakainan ako dito na nagtatrabaho siya sa isang construction company. Di ba? Yun nga, yung sinabi nila, pati yung Japan na nag-aano dito sa atin, ayaw na din. Yun yung mga boss nila, mga Japanese, ayaw na rin. Diba? Ayaw na rin sumugal dito, magnegosyo dito. Pagdating yan. Diba? ng ating Department of Finance, wala naman daw nangyaring ganyang pag-uusap sa utang. Sa kabila po niyan, nanindigan ang DOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno. Wala pinag-usapan na ganyan na utang, pero utang tayo ng utang, putang ina. Baon na nga tayo eh. Wala daw ganyang pag-uusap. Kasi hindi niya pa nakuha. Pero kung nakuha, may pag-uusap na. Kumbaga ano pa lang eh, talk pa lang eh. Ang transparency at accountability sa lahat ng bilateral partners ng Pilipinas. Mga kapatid, Diba, nakakasuka tong gobyernong to. Tutusin, nakakasuka po talaga. Hindi na usapin sa utang. Ang tawag mo dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Ano tawag dyan? Utang ng Pilipinas umabot na sa 17.56 trillion noong Hulyo. Di ba? Pansin nyo, umabot tayo ng ganyan, wala naman tayong pandemic. Wala tayong pandemic. Wala tayong crisis. Di ba? Wala tayong pandemic, wala tayong crisis na nangyayari dito, wala namang gulo. Nakukuha niyo punto. Alam niyo mga kababayan, total, nabanggit na rin natin, wala namang crisis, di ba? Huwag na ho natin hintayin, di ba, na magkaroon ng ganyan. Dahil, nako, nakakatakot po talaga. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Kasi, ang nangyari ho sa Nepal, tsaka sa ibang bansa, di ba? Nung napapanood natin sa social media, hindi na ho imposible mangyari yan dito. Hindi, totoo yan mga kababayan. Totoo yan. Kasi kahit sinabi ko ngayon ng bagong PNP chief, di ba? Na si Nartates na nakahanda ho sila. Wait, teka lang ho ha. Taong bayan na ho ang kikilos.
Taong bayan po yan. Pag pinag-usapan nun natin tao na ang kumilos at tao na po ang gumanap, kagaya na nangyari sa ibang bansa, hindi ko naman natin pero wag naman ho sana mangyari. Di ba? Yung nangyayari sa kanila. Kasi yung tao sa kanila talagang matatapang kasi sila yung mga taxpayer. Sila lahat ang nagpapakahirap para sa gobyerno nila. Sa gobyerno nila. 'Di ba? Sinasahod ng sundalo sa kanila, police, 'di ba? Politician. 'Di ba? Galing sa mamamayan nila. Kaya ganun na lang yung galit. Kaya yung mga pulis sa kanila halos hindi na rin talaga makaporma. Tandaan nyo, taong bayan na ho. So, eto na, hindi ko naman pinapanalangin, hindi ko naman tayo nag-uudyok. Ulitin ko, hindi ho tayo nag-uudyok. Hindi ho malayong mangyari. Sa tingin ko lang, dahil sa dami ng galit ngayon, sobra na, di ba, punong-puno na yung tao. Biruin nyo, di ba, baon tayo sa utang, kung ano-anong pinagagawa na itong mga to, nung nakaraan, panay travel ng presidente, sabi maraming investor, wala naman nakuha. Ang ginawa, puro pamumulitika. Di ba? Namigay ng akap, di ba? Namigay ng kung ano-ano, ayuda. Yun ang mga nangyari. Di ba? Kung titignan yung sitwasyon, wala, kawawa na ho talaga tayo. Nakakaawa na po talaga tayo. Although Pilipino po tayo, nakukuha pa rin natin tumawa, ngumiti, sa kabila ng lahat. Pero tandaan niyo mga kababayan, pag ito pinalampas natin, itong korupsyon na nangyari ngayon, wala. Patuloy yan mangyayari, magtutuloy-tuloy yan. Tandaan nyo, nung nangyari noong 2016, di ba? Nung nangyari at nagkaisa ang Pilipino, na ipanalo ang isang, di ba, Pangulo na si Rodrigo Duterte, di ba? Doon naputol. Doon pinutol yung mga oligarko. Doon pinutol yung mga masyadong gahaman sa pera. Yung mga talamak magnakaw sa Biruin nyo, 6 na taon. 6 na taon silang hirap na hirap magnakaw. Pagpalit ng liderato, eto na ngayon. Di ba? Excuse. Pagpalit ng Pangulo, ay sabik na sila lahat. Alam niyo, may napanood pa nga akong video di ba? Isipin niyo, mga politiko, di ba? Panoorin niyo, may mga mapapanood ganyang video. Di ba, yung mga sexy star, mga artista, ino-operan. Ang nag-o-offer, politiko pa. Ang ina, tindi, di ba? Operan mo, 50 million, 20 million, bembangin mo lang. Ang ina, galing sa katas ng pera ng bayan. Ang kakapal ng mga mukha na ito. Sobra. Buhay pa kayo, sinusunog na kayo sa impyerno, mga hayop kayo. Sa totoo lang. Diba? Kasi hindi na ho natin yan Alam na ho natin na punot dulo. Korupsyon. Bakit ho maraming pilit na tumatakbo para pumasok sa politika? Para magserbisyo? Hindi. Karamihan dyan magnanakaw. Kaya ako wala na akong tiwala sa politiko. Totoo lang. Ilan lang yung pinagkakatiwalaan ko. Yung nakikita akong totoong tao. Hindi ko sinasabing, di ba, 100% perfect sila. Or sinasabi kong wala silang dumi. Pero karamihan mo ngayon, kaya ako pumapasok sa politika dahil sa pera. Totoo yan. Kayo mag-isip mga kababayan. Bakit? Di ba? Bakit ganyan ang politika dito sa atin? Kasi halos magpatayan.
Di ba pagdating ng eleksyon, meron nagbabatungan pa ng granada, oh. May nagkakabarilan pa, di ba? Sipin nyo, local election lang yan. Eh kung sa barangay nga, nangyayari yan eh. Kasi bakit may nangyayaring ganyan? Kasi hindi naman ho talaga serbisyo publiko. Yung gusto ng mga animal na to. Ang gusto ng mga to, guminhawa. Guminhawa sa perang hindi naman nila pinagpaguran. Diba? Yun yung totoo dyan eh. Kaya marami ho talaga sa ating mga kababayan. Diba? Tatakbo sa ganitong posisyon, tatakbo sa ganitong ano. Ulitin natin na mga kababayan ha. Marami sa mga kababayan natin ganyan. Diba? Papasok sa politika, barangay chairman, kagawad, konsehal, diba? Congressman, mayor, senador, hanggang pagka-presidente, tangina binoto nyo. Undergrad. Binoto nyo. Hindi naman nag-aral ng law. Umidyante. Wala nga eh. Wala tayong dapat ibang sisihin kundi tayo rin. Di ba? Biruin nyo, sa senador lang, tignan ninyo, sino-sino mga abogado. Sino-sino may mga background ng abogasya. Political science, ano, di ba? Wala eh. Sabaw. Artista. Mga ganun-ganun lang, di ba? Boto nyo na kagad. Tapos magrereklamo kayo na, di ba? Nahihirapan tayo pare-pareho. Eh tayo naman ho talaga may gawa kung tutusin. Diba? Ito ba, tignan nyo mga kababayan. No? Tignan nyo, ito, tignan nyo lang. Diba? Ito yung kay Bersamin. Diba? Ano sabi nyo? Untakin nyo yan, diba? Flood control project ng Duterte admin, posibleng silipin ng independent body. Diba, bakit kayo mag-iimbestiga sa nakaraan kung ang dapat imbestigahan nyo, yung mga sarili nyo, yung ngayon, yung nangyayari ngayon. Diba? Bumaha ngayon, sisisihin nyo yung nakaraan. Eh, ilang taon na kayo nakaupo dyan? Ilang taon na si Bongbong Marcos nakaupo dyan? 3 taon na. Ngayon nagkaroon ng ganyang bulilyasuhan na bulilyaso kayo. May budget sa ganito, 'di ba? Sinabi ko nga, 'di ba? 17 trillion yung utang natin. Pero yung budget na nilagak na, 'di ba? 1 point something, 'di ba? 1.2 o 1.3. Tapos sisisihin ang nila, ang kakalkalin nila sa Duterte. Ang tindi na itong mga to. Ayun o. Alam mo, mahirap natin sabihin na will include, etc. You will know, it's a national concern. So anything goes. Kung merong magsa-surface na issue, maybe that commission may address, that will all have to look, and the fact-finding that is yet happen. So, we do not endorse anything. Grabe yan, no? Biruin nyo. Diba? Kaya nga sabi sa inyo eh, ang baha nasa Metro Manila, sa Davao nila gusto mag-imbestiga. Diba? Ang baha ngayon. Kumbaga sa banyo mo, diba? Ngayon nagbarado yung banyo mo, pagbibintangan mo, ibang tao. Diba? Ilang taon ka na nakatira dyan, pagbibintangan mo yung dating umuupa. Parang ganun. Diba? Yun eh. O, ito pa isa. Ayan o. Si Dilimaw. Ayan na sabi niya. Ang sabi ni Dilimaw. O. Nilapastangan ang Pilipinas nung panahon ni Duterte.
sa garapal na korupsyon sa flood control projects at COVID pandemic. My goodness. Nilapastangan daw. Nakatawid nga kami pare-pareho eh. Di ba? Nabuhay kami. Di ba? Maraming Pilipino ang nagpapasalamat dahil nakatawid. Di ba? Nakatawid tayo sa pandemic na yan. Dahil ang daming bansang nahirapan yan. Tapos, sisisihin nila sa flood control, si Duterte pa din. Si Tatay Digong. Di ba? Kung di ba naman, masyado silang halata. Kung di ba naman, di ba? Tignan niyo tsura, oh. Galit na galit, di ba? Antakin niyo yun. Ang sisi nila nasa Duterte pa din. Di ba? Imbis na siya di ba, congressman na to, di ba? Imbis na siya ang magano sa mga kapwa niya kongresista na nasasangkot ngayon na binabanggit ng mga diskaya. Tama, mali. Wala ang focus niya, ganun, no? Duterte pa rin, may tapauho to, nakatingin na sa Duterte. Di ba? Wala na yung matanda, ha? Wala na si Tatay Digong, ha? Nasa dahig na. Pero ang sisi nila nandun pa din. Alam naman ho natin kung ano meron to si Junel. Junel! Ma? Yun yun mga kababayan eh. Yun yung sinasabi natin dito. Diba? Ang tutok pa rin ho nila sa mga Duterte. Kahit hindi na ho Duterte ang, diba? Ang dapat nag-aano dyan. Dapat si Marcos na ho. 3 taon eh. 3 taon na ho si Marcos. Isipin nyo, nag-budget ng 3 taon. Kada isang taon, nagbabudget. Saan dinadala yung pera? Party. Doon sila mahilig mag-asawa eh. Totoo lang eh, di ba? Doon sila mahilig mag-asawa. Di ba? Concert. Ganon, di ba? Doon sila mahilig. Yun eh. Tapos konting pakitang palabas. Pa-concert. Di ba? Pa-concert kunwari. Sa Malacanang. Di ba? Kunin mo yung mga mamahaling singer. Di ba? Kunin mo yung mga singer na bagoong Pilipinas. Lubog na sa baha. Di ba? Yun eh. Kaya wala akong mangyayari sa atin mga kababayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba? Hanggat maaari, kilatisin ho natin yung ating iboboto. Dahil never kong binoto yun si Marcos. No, hindi ko yan binoto sa pagka-presidente, kahit senador. Huwag nyo nang tanong kung bakit. Di ba? Ang tagal naging gobernador niyan. May nakita ba kayo nagbago sa Ilocos? Ano yun, yung electric pan na umiikot? Hindi naman kanya yun. Hindi naman niya proyekto yun. Diba? Alright, so yun lang naman mga kababayan, no? At pinag-usapan lang natin about sa mga bagong issue ngayon, no? So, eto mga kababayan, magkakaroon ng malaking malaki ang rally. Malaki ang rally ito mga kababayan. So, sa lahat ho na gusto pumunta ho kayo. Magkita-kita ho tayo dyan. Ayan. Sa September 21, 2025, no? Luneta Park. September 21, 2025. Magkita-kita po tayo dyan. Diba? Mga kababayan. At panawagan din ho sa mga kontraktor. Baka gusto nyo pumunta. Kasi baka pag nagbago ang mas lalo kayo madiin. Diba? Hanggat maaari, aminin nyo na.
Pwede pa kayo maging witness siya. Kasi pwede sila maging witness kung tutusin Ilabas nila yung totoo, sino-sino yung mga politikong talagang tumatanggap, tsaka yung nakikinabang. Tapos ang laban. Ha? Alam nyo mga kababayan, kahit na ngayon, may mga, diba nakikita naman natin, diba, politiko sa politiko nagkakampihan, kahit alam na nilang mali, diba, alam na nilang nasasangkot sa katiwalian, okay lang sa kanila yun. Yun yung kailangan natin putulin dito. Kaya magkita-kita tayo. Alright? So yun, maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. And don't forget to like sa ating mga video and share sa ating mga video ginagawa sa ating mga video platform. Sa mga social media platform, video platform. Yan, no? Don't forget to like, share, and follow, no? So, hindi naman tayo naghahabol ng maraming views or or follower. Ang atin lang dito, labanan natin kung ano yung karapatan natin. Bilang, di ba, mamamayan. Di ba, ipaglaban natin yung tama. Doon tayo sa tama. Alright, so yun lang naman. Maraming salamat sa inyo lahat at ingat po kayo. And God bless Pilipinas. Kawawa tayo talaga. No? God bless Philippines. Ingat. Save the Philippines. Alright.